Sobrang satisfied ako sa performance ni CJ Opiasa sa preliminary competition. Pero, wag muna tayong umasa and don't set your expectations high kasi mahirap talagang masaktan. So, eto na yung full performance ni CJ Opiasa. Isa sa dahilan kung bakit wag muna tayong umasa kasi eto or sila yung mga matitinik na talagang kalaban ni CJ Opiasa. So kung makikita nyo, andito si Myanmar. Tapos pati si France. And then, ang pinaka-ultimate na tinik, si Miss Grand India. So, huwag muna kayong mag-expect ng sobra-sobra dahil hindi natin alam kung sino talaga ang mananalo. Umpisahan na natin sa production number ng preliminary competition. So, sa bungad pa lang, sa production stage, may masasabi mo na talagang nag-invest ang Miss Grand International Organization, yung lighting, tapos hindi lang lighting, pati na rin yung LED doon sa walls, doon sa floor, doon sa ceiling, tapos sa side ng buong venue, makikita mo na wow, ang laki talaga ng ginastos nila. So, one word to explain this, it is all about extravaganza. And ito yung isa sa mga magandang abilities ng Miss Grand International para mahikayat na manood sa kanilang grand talaga ng presentation. And speaking of CJ Opiasa, inilagay siya sa harap mismo doon sa nagrepresent na candidates. Hindi lang sa harap, kundi nasa gitna siya ng show. And nung pag-abante ng mga candidates, makikita nyo na si CJ Opiasa ay nasa harapan mismo. So, ganito nila karespetado ang Pilipinas. Kahit na binabash-bash ang mga Pinoy fans, pero kahit anong gawin natin, malakas pa rin talaga ang hatak ng mga Pinoy fans. Kaya laging ginagawa ang mga Philippine delegates sa harap. Speaking of CJ Opiasa, so naka-swimsuit na sila and matik alam mo na kung ano yung next phase ng production na ito, which is sa swimsuit round para to lessen time, para to cut cost, and para lesser din yung exposure, lesser din yung gastos para sa organization. So yes, after ng production, eto na si CJ Opiasa na pinapakilala niya ang sarili niya representing the Philippines. So makikita niyo yung picture niya dyan. I'm sorry, very screenshot lang yung gagawin ko dito, hindi mga video preview. It's because very meticulous ang Miss Grand organization, and nung previous edition kasi na-tag yung page ko tsaka yung YouTube ko. So ganun sila kahigpit. Kaya picture-picture muna yung i-present ko sa inyo. Eto na, yung swimsuit competition, yung pinaka-paboritong part ni CJ Opiasa. So right after the production, syempre naka-swimsuit na sila. And here comes sa turn din ni CJ Opiasa. So yung first part is pumunta siya sa gitna and pinahawi niya ulit yung hair, nag-twist and turns siya ng 2 beses, parang tornado walk. And then, nagharap sila ni Miss Peru. So, nakita nyo naman yung dalawa sila na halatang nag-usap sila, pinag-usapan nila yung gagawin nilang eksena. And hindi naman over-dramatic. Yung choreograph talaga. And then, nung pag-arangkada ni CJ Opiasa sa harap ng stage, mapapansin mo talaga yung paghawi ng hair niya, symbolizing her confidence power. Tapos, ang gusto ko sa kanya is independent siya maglakad. Hindi na kailangan pang turuan kung anong format ang gagawin niya sa pagrampa, unlike sa other candidates na kailangan mo talagang turuan kung ano yung mga format. Sa kanya, wala nang format. Basta ang importante, pinapakita niya yung confidence power niya, tsaka yung pagbiyak-biyak niya, tsaka yung pag-twist niya sa pose niya, doon mo makikita sa footwork niya, hindi lang sa katawan. Yung pag-pose niya, yung pag-ganon ng kanyang mga paa. So, yun yung isa sa mga assets talaga, and bakit talagang abangan mo siya at talagang i-study mo yung the way she walks kung binabalak mong sumali sa pageant. So, i-observe nyo lang kung paano siya maglakad, and dun yung ma-realize niya, ay, hindi ko kailangan ng format kapag gusto kong lumampa sa stage. Kasi for as long as kaya kong lumampa mag-isa at hindi ko kailangan mag-rely sa format, dun mo na ilalabas talaga yung confidence mo. So, pak na pak si CJ sa swimsuit na yan. Dito naman tayo sa evening gown ni CJ Opiasa. So, ang sinuot niya dito is yung golden gown or yellowish colored gown na dinisenyo ni Ryan Uson. So,
na-expect natin na talagang magwawasiwas siya, and yes, dinesign yung gown sa kanya para iwasiwas niya yung shawl kasi yun yung trademark ni CJ Opiasa kapag nagsusuot siya ng evening gown. And nung inobserve natin yung kanyang the way she walk nung sumali siya sa Binibining Pilipinas tsaka nung Miss Universe Philippines, and pinakita nga niya na isa siyang wasawas queen talaga. Tapos controlled yung pagwasawas niya. Hindi katulad dati na wasawas doon, wasawas dito, wasawas forever. Ngayon, controlled. Pinakita niya na she is continuously learning. So, correct my grammar. Basta, pinag-aralan niya, nakinig siya sa mga suggestions, yung mga tinuturo sa kanya ng kanyang glam team, yung mga trainers niya, kung paano i-control or kung ano yung best time para hindi mag-control, mga ganyang kineme. So yes, pagdating naman sa performance-wise, hindi na kailangan pang abangan or pag-aralan. Siyempre, pag-aralan talaga yung pasarela niya kasi meron siyang sariling identity sa walk eh. Wala siya talagang fina-follow na standard format, na gano'n, na ganyan. Wala. For as long as nai-express niya yung kanyang sarili, so why not flaunt it? O, diba? Express yourself in your own way. So, yan. Satisfied ako sa kanyang performance sa evening gown. Kaya, ano nga ba ang pwede mong rate? I-rate mo kay CJ Opiasa pagdating sa kanyang performance sa swimsuit and yung performance niya doon sa gown competition. Will it be as high as 9 or as high as 10? O kaya bigyan mo siya ng 8 na score? So, depende po yan. And for me, siguro, I'm going to give her 9.5 in both categories. So, nag-perform naman siya ng maayos. Kaya lang, huwag tayong pakampante. I am not expecting extremely high. It's because marami ding mga tinik na kailangan talaga nating i-monitor. So, sino nga ba sila? Ipapakita ko ulit yung ilan sa mga matitinik talagang candidates na dapat talagang i-watch out. Ang isa dyan, si India. So, amin man natin, yung performance niya sa swimsuit, mas lalo na sa gown. Iba talaga. Tapos, si Myanmar. Myanmar is Myanmar. Kahit na nagkaroon siya ng drama, pero isa din yan. Tapos, i-consider mo rin yung following niya and then, syempre, yung preparations niya. So, yes, di ako magtataka kapag matatawag si Myanmar sa all the way sa finalist, top 5 or top 3. And then, here comes France. Parang France is a dark horse sa pageant na to kasi ex-senadora din siya. So, hindi mo siya dapat na i-echepera. And syempre, ang Indonesia, hindi mawawala yan. Ang Thailand, hindi rin mawawala yan. Tapos, marami pa. Si Peru, ayan, si Peru, si Dominican Republic, tapos si US Virgin Islands, tapos si Spain. Ayan. So, sila yung mga ilan sa mga candidates to watch out for na pwedeng tinik talaga sa lalamunan ni CJ Opiasa. Kaya good luck Philippines for the finals night ng Miss Grand International. Para sa akin, masaya na ako kahit nakapasok si CJ sa first cut. So, bonus na lang kapag mape-penetrate niya ang top 10, ang top 5, or ang top 3 kung meron pang top 3. So, good luck na lang Philippines and make the Philippines proud. So, that's it guys. Thank you and follow me na lang ako sa Instagram account ko. Story of Anthony. Okay, so thank you and always think positive ah.